Magandang araw at maligayang pagbabalik sa ating munting channel. Ito ang Master's Mind Channel at tinatalakay ko dito ang mga iba't ibang bagay na maaaring ngayon mo lang malalaman. Kaya mag-subscribe na at pindutin mo na din ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. At sa bidyong ito ay tatalakayin natin ang isang batang lalaki na sinasabi niya at ng kanyang pamilya na ito ay nagmula sa Mars. Let's get it on! Ang batang lalaki mula sa Mars. Sa makabagong panahong ito ay maraming mga ilang individual na nagsasabing sila ay gumawa ng mga kakaibang paglalakbay o nagkaroon ng mga karanasan na hindi naaayon sa ating kasalukuyang pangunawa. At sa maraming mga kaso ng mga kwentong ito ay naging viral para sa mga tao at nagresulta para ito ay pag-usapan o talakayin. Mula sa mga time travelers hanggang sa mga alien abductees o sinasabing sila ay dinukot ng alien at muling ibinalik dito sa mundo at kung ano-ano pa. Ito ay nakakaaliw para sa ilan sa atin. Isa na dito ang napakakaibang kaso ng isang batang lalaki sa Russia. Kasama ang kanyang pamilya, sinabi nila ang kakaibang kakayahan ng bata. Ang tungkol sa reincarnation nito, interstellar traveler at ang naging buhay ng bata sa Mars. Oo, tama ang narinig mo, ang naging buhay niya sa Mars. Dahil sinasabi nila na ang bata ay dating nabuhay sa Mars noon at muling nabuhay sa mundo natin o mas kilala sa tawag na reincarnation. Siya ay si Boris Kiprianovich na madalas na tinatawag na Boriska o Little Boris ay talagang kakaiba mula pa sa simula. Ipinanganak noong January 11, 1996 sa Volgograd, Russia. Siya ay tila pambihira at kakaiba sa kanyang murang edad. 15 araw pagkapanganak sa kanya, siya ay nakakatayo gamit ang kanyang ulo nang walang anumang suporta. At sinasabing nagsimula siyang magsalita nang siya ay ilang buwan pa lamang. Nang siya ay 2 taong gulang, siya ay nagsasalita na ng buo, tama at nakakabuo na ng mga pangungusap, pagsulat, pagguhit, pagpipinta at pagbabasa, at pagpapakita ng kamanghamanghang mga kasanayan sa memorya. At parang siya ay talagang likas na henyong bata. Nagsimula rin siyang magpakita ng isang matinding interes sa space at mga planeta, partikular na sa Mars, na nagpapakita ng kamanghamanghang kaalaman sa mga bagay na ito. Nakakatuwa dahil hindi pa siya inilalantad ng kanyang pamilya sa anumang bagay sa mga paksang ito at hindi pa ito itinuturo sa kanyang paaralan. Sa murang edad niya, ito ay talaga namang kakaiba. Hindi nagtagal pagkatapos niyang simulan ang pakikipag-usap tungkol sa space, mga planeta at maging ang mga aliens, nagsimulang gumawa si Boris ng ilang mga kwento. Sinimulan ni Boris ang pagbabahagi ng isang kwento kung ano ang kanyang nakaraang buhay. Sabi niya siya ay naging isang piloto ng sasakyang panghimpapawid ng mga Martian at lahat ng ito ay pinaliwanag niya ng buong detalye sa harap ng mga gulat na mga tao habang ang pamilya ay nasa isang camping noong siya ay 7 taong gulang pa lamang. Inamin ni Boris na sa kanyang nakaraang buhay, siya ay naging isang miyembro ng isang lahi ng mga nilalang sa Mars na inilarawan niya na 7 talampakan ng taas at may mataas na advance na teknolohiya sa interstellar. At sila ay nabubuhay sa ilalim ng lupa at maaaring huminga ng carbon dioxide. Ayon sa kanya, ang mga Martian ay tumitigil sa pagtanda sa pagsapit ng 35 taong gulang at sila ay immortal o walang kamatayan. Ngunit ang karamihan sa kanila ay napatay sa isang sakuna sa isang nuclear war, libu-libong taon na ang nakalilipas. Ilan lamang sa kanila ang nakaligtas, ang ilan sa kanila sabi niya ay maaaring na-reincarnate sa mga ibang planeta sa buong kalawakan na tinatawag bilang Indigo Children. Sinasabi ni Boris na marami pa na mga katulad niya na maaaring nasa Earth. Sinabi niya na may ilan pa ring nakaligtas sa mga Martian na hanggang sa ngayon ay nasa Mars pa rin. Ngunit nasisira na sila at halos mawawala na. Sinabi pa niya na sinubukan nilang gawing isang bagong araw ang Jupiter, ngunit sa kasamaang palad, hindi ito gumana. Ang weird, di ba? Sinabi niya sa lahat na siya ay nakapunta na sa Earth dati pa bago ang digmaan. At nasaksihan din daw niya ang nawalang sinaunang kontinente ng Lemuria. At pati na rin ang sibilisasyon ng mga taga-Egypt. Sinabi niya na ang mga taga-Egypt ay nagtatago ng mga lihim sa Sphinx at Great Pyramids of Giza. Sinabi pa niya na magbabago ang buhay ng tao kapag binuksan ang Sphinx. Mayroon itong mekanismo ng pagbubuka sa isang lugar sa likod ng tainga. Ayon sa kanya ay talagang hindi niya naaalala ang eksakto, pero sa katunayan aniya, ang mga Martian at taga-Egypt ay nagkaroon ng isang malapit na ugnayan noong panahong iyon.
at marami silang itinuro sa kanila upang makatutulong sa kanilang teknolohiya. Sa pag-uusap na ito, iginuhit din ni Boris ang mga chart ng planeta at ipiniliwanag ang mga advanced na konsepto. At kung sinasabi niya man ang totoo o hindi ay nakakuha naman ito ng atensyon ng isang tagapakinig. Ito ay ang Aleman na profesor na si Gennady Belimov na talaga namang namangha at nagulat sa kanya. Naitala din niya ang lahat ng pahayag ni Boris. Ito ay ang Belimov na gagawing mainstream ang kwento at ito ay nilimbag sa mga pahayagan sa buong Russia at Europa. Kapag nakikipag-usap sa kanya ang mga siyentipiko ay di umano'y labis na humahanga sa kanyang kaalaman sa space, astronomiya, mga sistemang pangplaneta, paglalakbay sa space at physics na hindi ka panipaniwala na nabuo sa isip niya para sa kanyang edad. Sa katunayan, marami siyang nalalaman tungkol sa bagay na ito na ang mga siyentipiko ay nagtataka kung paano nalaman at naiproseso ito sa utak ng isang bata. Nagpaunlak din si Boris ng maraming pakikipanayam sa mga ahensya ng balita at isa dito ang isang samahan na kilala bilang Project Camelot. Ayon sa kanya, ang kanilang buong pamamaraan ng paglalakbay sa space ay ang pagdaan sa parallel dimension. Sa pamamaraang ito ay nakakapaglakbay sila ng mabilis sa malayo o malawak na mga distansya. Hinabi rin niya ang iba pang mga planeta na may matalinong buhay na nakamit ang parehong kapalaran katulad ng sa Mars, tulad ng isang planeta na tinatawag niyang Proserpine na nawasak libu-libong taon na ang nakakalipas at ilan sa kanila ay naging indigo children din na muling isinilang sa Earth. Ang sabi pa niya ay isang beam o sinag ang tumama sa planeta at sinira ito. Ang planeta ay hindi na nag-exist, ngunit ang mga naninirahan dito ay nag-teleport sa fifth dimension na tinatawag ninyong parallel world. Ang planet Earth bilang isang buhay at may makatuwirang nilalang ay nagsimulang tumanggap ng mga anak ng Proserpine na ang iba ay naaalala ang kanilang nakaraan na buhay sa ibang planeta at iniisip ang kanilang sarili bilang isang alien. Nagpunta si Boris upang bigyan tayo ng babala na ang Earth ay nahaharap sa isang katulad na kapalaran kung hindi natin babaguhin ang ating mga pamamaraan. At lahat ito ay talagang kakaiba na tila ito ay pawang purong pantasya lamang. Ngunit lahat ito ay detalyado at may mga komplikadong mga paliwanag na nakakagulat. Maaari mong marinig o mapanood ang maraming mga panayam sa kanya sa YouTube, tulad ng isang panayam niya sa Project Camelot noong siya ay 11 taong gulang. Ilalagay ko sa description sa baba ang link upang mapanood ninyo ito. At hindi siya kailanman lumabas ng walang tiwala at hindi sigurado sa kanyang kwento, na maaaring sabihin ng nakakarami na ito'y walang kabuluhan o gawa-gawa niya lamang ang lahat ng sinasabi niya, at malinaw naman na siya ay talagang matalino sa kabila ng kanyang edad. Kung ito ay gawa-gawa niya lamang, ito ay napakahusay na pag-iisip, at kung ito ay isang delusion lamang, ay tila ang isip niya ay talagang nakatuon dito at naniniwala siya na lahat ng ito ay totoo. Hindi na nalaman kung ano ang nangyari sa kanyang paglaki. Ngunit isang komentarista na si Sada Damapali ay naglahad sa site ng Quora na si Boriska ay sinasabing nawala kasama ang kanyang ina at ang maraming mga pagtatangka ng mga mamamahayag upang subaybayan siya ay nabigo. Isang mamamahayag ang nakakuha ng impormasyon sa isang Russian associate na si Boriska ay nasa isang liblib na nayon sa ilalim ng proteksyon ng pamahalaang Russia. At ang isang pagtatangka na maabot siya ay mawawalan lamang ng saysay. Maraming mga psychics ang nagsasabi na nagagawa nilang makipag-usap kay Boriska sa pamamagitan ng kanilang pag-iisip. At sila ay sinagot ni Boriska na katulad na sinasabi na siya ay nasa isang liblib na lugar kasama ang kanyang ina. Mabuti ang kalagayan at ang pamahalang Russia ay may kinalaman dito. Ano ang mayroon sa batang ito? Paano niya nalaman ang lahat ng mga bagay na ito? At kung ano ang tunay niyang hangarin sa pagsusulong ng isang hindi ka panipaniwalang istorya, ito ba ay isang katang-isip lamang? O gawa-gawa ng isang likas na matalino ngunit may mali sa pag-iisip? O talagang may kung anuman sa kabila nito? At ang isa pa ay nakakapagtaka kung ano ang nangyari sa batang ito. Kung saan ang mga sagot ay maaaring magsinungaling, ito ay isang kakaibang rurok sa isipan ng isang tunay na kakaibang individual na ang lahat ay maaaring sumakay dito. Kayo, ano ang masasabi ninyo sa kwentong ito? Ito ba ay may katotohanan o likha lamang ng malilikot na imahinasyon ng mga tao? Ilagay lang ang mga reaksyon ninyo sa comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang mga ganitong klaseng video, marami pa tayong mga video na kagaya nito. Kaya i-click lamang ang mga larawan na nasa screen upang mapanood ito.
At ito po ang Master's Mind Channel na nag-iiwan ng kasabihang para maging master sa mga bagay-bagay, utak ay patalasin upang gumaan ang ating buhay. Bye-bye!